Hello guys, welcome back to the Bear Master Siman channel, ang iyong pinakatuto at simpleng channel ng mga marino. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, so click the subscribe button ngayon na para siguradong marami ka pang matutunan sa sunod na mga video natin. So, for today's video, i-discuss natin kung ano yung mga arrangement ng flags, yung hoisted flags sa barko. Saan ba sila kinakabit? Ano ang mga flag na ikakabit na standard ng to guys sa barko. So basically guys, ang barko pag before arrival sa puerto, normally kahit na within territorial waters ka sa isang port, sa isang puerto, as a courtesy guys, so kailangan mo mag-hoist ng flag. So yan, tatalakayin natin ano yung mga basic na mga flags na i-hoist, saan-saan ang mga location nila, para talaga pag ikaw sasampa ng barko o matagal ng barko na hindi mo pa walanganin ka pa sa kalaman kung ano talaga yung mga arrangement ng mga flag, itong video para sa iyo to. Ito yung mga alphabetical flags and numeral flags guys, excerpt from International Code of Signals. Ito yung mga single letter signals nila, anong ibig sabihin dyan, para may idea lang din kayo, di ba? Tapos ang basic na i-hoist sa barko, ito, ayan, Quebec flag, you have the Bravo flag, makikita natin yan mamaya. Yan, hotel flag, maliban sa national flag of registry and courtesy flag. Ano nga ba ang cons nito pag hindi ka makahoist ng flag? Let's say for example, sa mga may ibang lugar na kailangan talaga ang ahente magsabi, oh master, ganyan, captain, kanang please hoist this anong flag before arrival to avoid, you know, penalty or avoid any problem to the authority. So minsan ang agent mismo instruct sa barko prior arrival. So paano nga ba kung hindi tayo nga makahoist? Nakalimutan ni kapitan, nakalimutan ni duty officer, so sprekitik na. So ang mangyari kasi ganyan, pwede ka magka-problema sa barko. Let's say yung barko mo pahirapan or mag-penalty ka, bayad ka ng pera, di ba? Or mali yung mali yung pagkabit ng flag, imbis na ganito yung harap na tuwad mo, di ba? Na reverse mo ba? So penalty din yan pag makita yan ng authority. May mga puerto kasi guys ng mga bansa na medyo stricto. So ngayon ano na natin, kasi what if lang mautusan ka na mag-hoist ng flag, ano ang anuhin mo? So alam mo ba, minsan mahiya tayo na hindi mo pala alam, tapos power moves ka pero parang doubt ka sa sarili mo. So itong video na to guys, para talaga to sa'yo, sana please watch the video till the end. Ganyan lang. So hindi na ako magtatagal guys, puntahan na natin kung saan nakahoist yung mga flags ngayon para makita natin kung hinoist ba talaga o wala. Hindi na ako magtatagal. So nandito na ako sa ngayon sa Monkey Island. So nakita nyo yun, may mga flags na nakakabit to. So ini-standby ko lang yung radar kasi baka ma-hardboiled ako, mahirap sa radiation. Anyway, naka-angkla man kami, so everything is under control naman dito. So wala namang problema. So nakita mo, so hindi na ako magtatagal, i-explain ko na sa iyo yung mga arrangement. Guys, basically guys, sa cargo ships, so sa experience ko guys, meron lang tong port and starboard arm guys. Ito medyo siya, napansin mo, ito. So ito yung port side guys. Ito iba din yung kamada, medyo single siya ba. Yung iba isang arm lang, tapos may may kanya-kanyang sila, kanya-kanyang position. Ito napansin mo yan, ito isa, dalawa, tatlo. Ito from outer guys, ito yung outermost. Tapos ito yung pang inboard. So ito yung outermost, 1, 2, 3. Yan guys, port side pala to guys, port side kasi nandito mo yung barko. Baka magkaano kayo, klaro ko lang din mamaya pag So port side yan, nandito ang port side. Tapos sa starboard side guys, ito. So from siya guys, from outer part, klaro ba? Yung maliwanag. Ito outermost, 1, 2, and then 3 bakante. So ang pangpito nito guys,
yung ano, yung flag of registry kung saan nakarehistro yung barko. Let's say for example sa amin dito Marshall Islands, so nandun yun sa ano, sa stern guys. So meron dong ano, may ano din yon, may flagpole na kunti, tapos doon sa sternmost ng ano niya, ng barko namin, hindi natin makita pupa, nandun yung ano namin, Marshall Island flag. So depende kung saan nakaregister yung barko, like Norway, Philippines, Singapore, Cyprus, o Panama, ano pa, US, UK, so Japan or whatsoever. So yan yung ano guys na hindi natin makikita dito normally sa ano, sa kamada ng cargo ships. Sa aking experience, normally sa container nandun talaga sa pupa. So ngayon ang nandito sa likod ko guys, yun yung ano guys, yun yung ano natin, by kuha na natin, ipisto sa pisto na natin, discuss na natin per pisto para hindi ka malito. Okay guys, ito na, ito tayo sa starboard ito starboard arm to. Ito yung outermost, second to outermost, second, tapos third. Yang tatlo na yan, starboard side yan. So ang pinaka-importante talaga guys, the first flag na i-hoist mo, na pinaka-importante dito guys, is itong courtesy flag. Yan courtesy flag. So ngayon guys, we are in Valencia, Anchorage, Spain. So Spain ang naka ano dyan guys, courtesy flag, yung national flag kung saan kada daong na pirto na ano, kung ano yung national flag niya. So Spain yan, yun yung courtesy flag. So pangalawa guys, automatic muna na ang sunod niyan guys, quarantine. So ano ibig sabihin ng Q flag guys? Ito, yellow flag. So my crew is healthy, my vessel is healthy, so I request free pratik. So yan yung sa International Code of Signals na ibig sabihin, no? Itong ano na to, itong yellow flag. So automatic magkatabi yan sila guys. Huwag mo nang isipin yan. Automatic yan, magkatabi yan sila. Okay? So yan yun ngayon ang ano guys, yan yung ano natin, yan yung anong tawag nito, yan yung sa starboard side. Ito guys, dito na naman tayo sa port side arm, port side arm. Ito yung outermost, pangalawa, tsaka itong pangatlo. So dito sa outermost part guys, sa ano to, no, sa port arm to, no, sa port arm. Ito guys, kung meron kang company flag guys, yan yung ano mo, ikabit mo diyang company flag. Anong company mo? Okay, ano ba ang mga kumpanya? Halimbawa, Malinos Williamson, may mga Hooglines ka dyan, may mga TK or ano dyan, Mitsubishi, ano ba, si CGM, ano sa kumpanya na flag mo, sa kumpanya Maersk, normally Maersk, kung Maersk ka, dyan, sikat niya Maersk dyan, yan guys, yan yung tinatawag na company flag, sa port side yan, outermost. Tapos dito guys, sa pangalawa niya guys, dyan mo ikabit yung Bravo flag. So ano ibig sabihin ng Bravo flag guys? So I am taking in, carrying, or ano dyan, ng dangerous cargo yan guys. So I have dangerous cargo on board, ganyan. Sa bunkering, pwede rin, yan din, ini-hoist din yan. So ngayon guys, itong dito guys, sa pangatlo guys, ito. So ito company flag, no? Company flag. Ito Bravo flag. So ang pangatlo guys sa port side arm guys, ito, yan yung pilot flag dyan guys. So pilot flag, yan yun, pag may pilot on board na, dyan i-hoist yung pilot flag. So madali lang ang technique nito guys. Normally sa mga kumpanya, wala na silang ano, wala na silang company flag, hindi na nila hinuhoist. So ito, live open na to, live open. So ang anuhon guys, ang pinaka-technique ko dyan, itong anong kulay ng ano guys, Bravo flag, pula. Ang pilot flag guys, may pula din, di ba? White red man ang pilot flag. So pula-pula, dito ka na sa pabor. Ganyan lang ang technique guys, para maka ano ka ba, di mo na memorizein to. Hindi ka na i-memorize mo na lang pala, i-memorize mo na lang kung ano yung the best technique mo. Tapos doon sa, ulitin ko dito sa starboard side arm guys, itong anong tawag nito, yung courtesy flag, yung kung saan ang ano mo, ang bansa ng puerto na saan ka ngayon. Tapos ang ano dyan, ang katabi niya agad, quarantine flag na yan guys. So yun lang guys, kasimple, no? So sana may na ano kayo, may na tutunan kayo. O kung hindi klaro, mag-comment lang kayo dyan. Pero sana klaro naman siguro. So hanggang sa ano guys, hanggang dyan lang. So sana may tutunan. So don't forget again to subscribe my channel and click the notification bell
for more updates. Hanggang sa muli guys, paalam, babus.